Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So muli po ay sumasa inyo ang programang Census ang Buhay na Pag-asa, FB Live version. At ngayon po ay araw ng Webes mga kapatid, December 5. So muli po ay magsama-sama tayo sa loob ng isang oras para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at sa ilalakas po ng ating buhay spiritual. So ito po ay spiritual na programa. Hindi po ito content lamang. Ang layunin po nito ay ihayag ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Itaas ang kanyang pangalan, pangaral ang kanyang mga salita. Yamang ito ay utos ng ating Panginoon. Preach the word. Preach the word. Amen. So, ito ang utos sa atin ng Panginoon na i-share ang kanyang gospel. The whole gospel to the whole world. So, ito po ay handog sa inyo ng United Pentecostal Church mga kapatid. At bago tayo magpatuloy, pinag-aanyaya po natin ang ating 30th anniversary. 30 years na po ang United Pentecostal Church dito po sa lugar ng Bulan. So ngayon pong araw ng linggo, mga kapatid, ang atin pong celebration ng atin pong ika-30 years ng goodness and mercy ng ating Panginoon sa United Pentecostal Church. So magsama-sama po tayo sa ating bahay panabahan sa lugar ng Iquilino, Bulan, Sorsogon. 7:30 po ng umaga ang start ng ating pong gawain, maghapon po yun. So lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan, mga taga-subaybay na malapit po dito sa Bulan, sa mga karating po, pwede po kayong bumisita mga kapatid at inyong matunghayan ang ating pagdiriwang ng ika-30 taon ng kabutihan at katapatan pagliligtas ng Diyos sa United Pentecostal Church dito po sa lugar ng Bulan. So yun po ang announcement na pinapaalala po sa atin ng ating pong pastor, Reverend Daniel Rizal po. And God bless everyone sa mga nakatune in na po sa ating FB Live, Sister Melody, Sister Lita Sultan, thank you po. Sister Lenny Madrona, thank you. Brother Rex Laudit, God bless po. God bless po sa inyong lahat, sa inyong family mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, Sister Angelita Liguro, as usual, thank you for watching. Dito pumapalya si Sister Angelita. Lagi po itong kasama natin
Nang nasa Legion tayo, lagi itong nandyan, una-una. Praise God. Thank you po. Kumusta po kayo? God bless. At sa lahat mga kapatiran sa United Pentecostal Church. Sister Marlene. Ayan, Sister Marlene. So, God bless po. So, ngayon ay magpatuloy na po tayo kasi medyo late po ako naka-start ng live. Tuloy na po tayo sa ating prayer time mga kapatid. Praise God. So, sa mga nagdiriwang pala ng kaarawan ngayon, happy birthday po. Sa mga nagdiriwang ng wedding anniversary, God bless po sa inyong lahat. Okay. Sama-sama po tayo manalangin mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kilat makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa kalakasan, sa biyaya, sa buhay, sa pag-iingat, sa protection. Marami pong salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming programa sa umagang ito. Basbasan mo po ang bawat isa, ang mga nakikinig at ang iyong lingkod. Wala pa akong kakayahan kung wala ka, Panginoon. Just rely on your grace and mercy. Sa mga nasa balik ng karamdaman, I pray for healing in the mighty name of Jesus Christ. I pray for deliverance for those who are suffering from fear, anxiety, and depression. In the mighty name of Jesus Christ. Sa mga nasa banig ng karamdaman, bangon mo sila, Panginoon. Sa mga may kalumbayan, give them joy and comfort. Sa may mga suliranin sa tahanan, Lord, I pray for your spirit to unite them in love and in unity. In the mighty name of Jesus Christ. Basbasan mo pang bawat nanay at tatay sa tahanan. Mga kabataan, patuloy na maging united ang family sa paglilingkod sa iyo. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo. We plead the blood of Jesus upon everyone online watching this program sa aming mga mahal sa buhay. Plead the blood of Jesus right now. Lord, saan ka pa? Balutin mo ng iyong banal na dugo ang aming pag-aaralan ngayon upang ito hindi manakaw ng kaaway. At ito ay manatili sa aming puso at isipan. In the mighty name of Jesus Christ, we rebuke any wiles of the enemy, any work of the enemy. In the mighty name of Jesus. And we appreciate your grace and mercy, Lord. We thank you in the name of Jesus Christ. It's our prayer. Amen. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Thank you, Sister Mary Jane, sa mga umabot sa ating FB Live. Thank you so much po, Sister Diane. Sister Nancy, God bless po. Sister Millet Kaya, God bless po. Sister Rosalina Selasco, thank you for watching. God bless po. So, magpatuloy tayo mga kapatid sa ating pagtalakay ng salita po ng ating Panginoon. Gaya ng promise ko sa inyo that we will continue this series na sa ating lesson about spiritual warfare mga kapatid. And this time, natapos na po natin yung lesson 1 the other day, yung pleading and claiming the blood. Tapos na po natin yon. The whole armor of God. Tapos na natin kahapon. Dito na tayo sa driving back every spirit that will destroy. And sikapin po nating makadalawa tayo ngayon. Warfare praying with angels kasi maikli lang po ito. Para sa 5 days matapos po natin ang 9 strategies. Okay? So, dito na po tayo sa driving back every spirit that will destroy. So, sabi ng 1 Timothy 2:8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. So, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, ninanais ko kung gayon
na magsipanalangin ang lahat ng tao sa lahat ng dako. Nakataas ang mga banal na kamay na walang puot at walang pagdududa. So yun ang instruction ni Apostol Pablo. And sa 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone unto the world. So mga minamahal, subukin ninyo ang bawat espiritu, kung ito ay sa Diyos o kung hindi. Sapagkat napakadami ng mga bulaang propeta na nakalat sa sanlibutan na ito, lalo na sa kapanahonan natin. So, that's why in our prayer, pinapaalalahanan tayo, isa sa mga prayer strategy na pwede natin magamit sa prayer warriors, sa warfare praying, is driving back every spirit that will destroy. So, sasawayin natin ang mga espiritu na pwedeng makapaminsala. Okay? So, may authority na binigay sa atin ng Panginoon through the name of Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ. We can use the authority of the name of the blood of Jesus Christ for us to drive back every spirit. So, don't be defensive, but on the offensive. So, kung tumayo daw tayo in the offensive point, sa opensa, huwag tayong defensive, huwag tayong kung nag-atake ng kaway, saka lang tayo sasagang. So, bago pa siya umatake, sawayin na natin siya. So, defensive dapat ang mga mananampalataya. Invade the devil's territory. So, kumbaga, through our prayer, sakupin natin ang teritoryo ng kaaway through the name of Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ. Lift up holy hands in victory. We walk and lift our hands. So, taas natin ang kamay, simbolo ng ating pagtatagumpay. No doubt, no unbelief, no depression. Okay, kung nagpipray tayo na nagtataboy tayo ng masamang espiritu, dapat hindi tayo nagdududa. Dapat buo ang loob po natin. Paramdam natin sa kaaway na tayo ay buo ang loob, nasa posisyon ng tagumpay. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, we are more than conquerors because of Jesus Christ. So, no doubt, no unbelief. Huwag tayong magkaroon ng pagdududa. Huwag tayong magkaroon ng unbelief sa ating mga puso. Kundi believe in the word of God, buo ang loob na nananampalataya, then command the devil. Sinabi ang salita ng Diyos ay, humble yourselves before God, and the devil will flee from you. Resist the devil and he will flee from you. So, yun ang sabi ng salita po ng Panginoon, mga kapatid. So, take note, use the power, use the authority given by the Lord. Huwag tayong magdalawang isip, huwag tayong magduda. Lalo na kung nagpipray tayo sa mga inaalihan ng mga masamang espiritu, huwag po tayong magpipray na nakapikit, dilat ang mata in authority, using the name of Jesus Christ. Kaya mahalaga na lagi tayong napupuspos ng banal na espiritu para buo ang loob natin. Nandyan yung kalakasan mula sa Panginoon. So, sabi ng James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, pasakop nga kayo sa Diyos. So, kung hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, wala tayong authority. Pero kapag nagpasakop tayo sa Diyos, datapat, magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. So, yan ang sabi po ng salita ng Diyos. Sabi ng James 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga dalawang akala. So, kayo magbighati, maghibik, magsitangis, inyong palitan ng inyong pagtawa ng paghibik ng inyong kagalakan at kalumbayan. So, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon
at kanyang itataas kayo. So yan mga kapatid, ang instruction ng ating Panginoon. So una natin gagawin, pasakop tayo sa Diyos bago tayo lumaban sa kaaway. Pag submitted tayo sa Panginoon, nandiyan ang basbas ng Diyos, nandiyan ang anointing, nandiyan ang kapuspusan ng kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Then, you have the power to disperse the devil away in all his angels, yung mga angel niya, yung mga devil na, yung mga kampo niya ng kaaway. So, pwede natin sawayin through the authority of the name of Jesus Christ. So, yan mga kapatid. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. That's one prayer strategy. So, drive back these spirits. Reach for the Spirit of God. Tapos natin tinaboy ang espiritu ng mga masasama. Hilingin natin ang bumaba, hilingin natin ang espiritu ng Diyos na punuin tayo mga kapatid. So, taas natin ang kamay bilang pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon in our prayer. And 1 John 4:2, hereby know ye that the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. So, paano daw natin matatry ang Spirit kung yan ay sa Diyos? Kapag, diba, hindi naman natin makikita ang Spirit literally, pero mararamdaman natin yon sa mga tao na mayroong Spirit. Whether ang Spirit na nasa kanya ay Holy Spirit or Espiritu ng kaaway. So, kapag ang Espiritu na sa Diyos ay nagpapahayag na si Jesus ay dumating sa laman at siya ay Diyos. Amen. So, kapag nagpapahayag na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, yan ang isa sa kriteriya na malalaman natin na ang Espiritu na yan ay na nag-iiral sa taong yan ay Espiritu ng Diyos. Yan po ang sabi ng Bible, mga kapatid. Okay? So, at binibigyan din tayo ng Espiritu ng Diyos ng discernment. Mararamdaman mo din sa puso mo, mararamdaman mo kung yan ay sa Diyos o hindi. God will give ang peace, ang kapayapaan ng Panginoon na nag-iingat ng ating puso ay yan, mararamdaman natin. Kung medyo hindi yan sa Diyos na Espiritu, makakaramdam tayo ng medyo hindi tayo ganun kapanatag, mga kapatid. So, kaya importante that we always pray in the Spirit. Okay? So, sabi ng 1 John 4:3, sa baba lang ng verse na binasa natin, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. So, ang espiritu na hindi nagpapayag na si Jesus ay nagkatawang tao ay hindi sa Diyos, sabi ng Bible. And this is the spirit of the Antichrist. Espiritu yun ng Antikristo. Whereof we have heard that it should come, even now already is in the world. Na narinig ninyo nung una na siya ay darating at ngayon ay nandito na sa sanlibutan. Noon pa ito sinabi nang sinulat ito ng mga alagad. How much more ngayon? So, nandito na. Naghihintay na lang ang Antikristo ng kanyang pagpapakilala. But everything, the world is all set para sa kanyang pagpapakilala. At kaya we must be ready. We must be always filled with the Spirit of God for us to be able to discern. Spiritu yan ng Antichrist at Spirit ni Lord. And anytime, maaring dumating ang Panginoon. Kaya magpakalakas tayo. Magpakasigasig tayo. Anytime, let us have that awareness, mga kapatid. Anytime pwedeng dumating ang Panginoon. And nasa mga huling kapanahonan na po tayo. Kung noon sinasabi na sa huling kapanahonan, ilang taon nang nakalipas, how much more? Mas malapit na po tayo. Sabi ng Bible, pag nakita nyo na ang mga ito na nagaganap, mga signs, sinyales sa araw, sa bituin,
magkakaroon ng mga daluyong ang mga karagatan, magkakaroon ng mga pagbabago sa kalikasan. Ang mga tao ay magbabago ang mga ugali, magiging mga makasarili, mga lovers of money rather than God, lovers of self. So yan, lahat na namamalas na natin. So we must be covered by the blood of Christ. We must be prepared, mga kapatid. Anytime pwedeng dumating ang Panginoon. So kung sa ating pananampalataya that we believe in the pre-tribulation rapture, bago dumating ang tribulation, magra-rapture. So any moment pwede nang mag-rapture. Kasi ang tribulation ay pwede ring dumating na. Okay? Ayon sa mga Bible commentaries, ayon sa mga nag-aaral po ng prophecy, mga kapatid. Okay. And kung kasi tatlong view ang rapture, although hindi ang topic ko, naalala ko lang. So mayroong pre, mid, and post. Kung mid naman, so kalagitnaan. But we stand on the pre-trib by the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, that He will come to save us, mga kapatid. So, hindi natin alam kung kailan ang pagdating ng Panginoon, pero ang importante, ready po tayo. Kung dumating man siya before the tribulation, salamat sa Diyos, mga kapatid, purihin siya. Pero kung kalagitnaan man, so ang importante, ready po tayo, mga kapatid. So kasi yun ay mga views. Pero sa Panginoon pa din yung sa Panginoon yung final say, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Bible, no one knows, even the angels, only the Father. Purihin po ang Panginoon. Pero sabi naman ng Bible, you are children of the light. Hindi kayo sa dilim kundi sa liwanag. And do not sleep or be awake in your spirit. For you to be able to discern the day and the time and the hour that He will come, para malaman natin, hindi tayo mahuli, hindi tayo maiwan, mga kapatid. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ngayon, punta tayo ulit, balikan natin. So, the thief cometh not, but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Satan can only do this lying and deceiving. So, ang kaaway po ay pumarito upang pumatay, magnakaw, mandaya. Sabalit ang Panginoon ay naparito upang tayo magkaroon ng buhay at kasaganaan nito. So, ang kaaway po ay nandadaya sa sinungaling. Kaya kailangan natin siyang palayasin. So in our prayer, this is how we are going to pray using the driving back every spirit. So, pagkatapos nating magpakumbaba sa Panginoon, paglapit natin sa prayer time natin, humble down before the Lord, sorry sa mga pagkakasala natin, then ask the covering of the blood, plead the blood of Jesus upon, Lord, balutin mo ako ng Banal na Espiritu, balutin mo ang aking mga pamilya, aking mga kapatid, mga kaibigan, ang mahal sa buhay, kapatiran, the church family, our leaders, cover them with the blood of Jesus, plead the blood of Jesus and of them. Maging ang aking pananalangin ngayon, balutin mo ito ng iyong Banal na Espiritu, banal na dugo, Panginoon, upang hindi ito manakaw ng kaaway. At ito ay magsisilbing secret message, secret communication nating dalawa. So, ganun. So, tapos na tayo mag-pray ng ganyan. Puri na tayo sa Panginoon, Lord. Purihin ka. Salamat. Salamatan natin ang Panginoon. Purihin natin ang kanyang pangalan. Then after that, rebuke the mighty name of Jesus Christ. Sinasaway ko ang mga gawa ng kaaway. Anumang mga espiritu na sa kapaligiran na
nagdudulot ng confusion, nagdudulot ng mga kasinungalingan, nagbibigay ng karamdaman, nagbibigay ng panghihina, nagbibigay ng mga loneliness, nagnanakaw ng aming kagalakan. In the mighty name of Jesus Christ, I rebuke all the spirit sa taas, sa baba, sa likod, sa kaliwa, sa kanan, sa harapan, at even sa ilalim ng aking paanan. In the mighty name of Jesus Christ, sinasaway ko lahat ng gawa, lahat ng espiritu, ng kaaway na maaring gumambala sa lugar na ito, sa tahanan na ito, sa kapaligiran, in the mighty name of Jesus Christ. So ganun mga kapatid, using the name of Jesus Christ with all authority and confidence. Amen? So, then, lahat ng espiritu na nagbibigay ng mga puot, galit, inggit, mga masasamang pakiramdam, mga negatibong pakiramdam, sinasaway ko sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Mga nagbibigay ng pagdududa sa salita ng Diyos, sinasaway ko sa pangalan mo, Jesus. Mga bumibihag sa mga tao, bumubulag upang hindi makakita sa katotohanan, sinasaway at tinataboy ko sa pangalan mo, Panginoong Jesus. So, ganun mga kapatid. So, nag-drive na natin ang mga spirits. Then, purihin natin ang Panginoon. Reach out for God. Lord, thank you for your presence. Ikaw ang nais kong maranasan sa aking pananalangin. Ikaw po ang aking maramdaman. Yakapin mo ako ng iyong pag-ibig at ng iyong kalinga. Bisitahin mo ang aking mga mahal sa buhay. Ang may mga karamdaman, bigyan mo ng kagalingan. So, you are now free to pray. Lahat ng gusto mong i-pray. Dahil na-drive out mo na ang mga spirito na pwedeng humadlang sa iyong pananalangin. Spirito nagbibigay ng antok. Yan. Spirito na nagpapadiscourage, nagpapalungkot, nagpapabisi ng isip, nagbibigay ng mga negatibong, drive mo yan, paalisin mo yan. Amen? So may nakuha po tayo ng strategy mga kapatid. So purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So yun po ang prayer strategy number 3. Driving back every spirit that will destroy. Tapos na tayo sa number 3. Punta na tayo sa number 4. Warfare praying with angels. Yan. Pananalangin ng pakikipagbaka kasama ang mga anghel. Yan. Paano ito gagawin? Sabi dito 2 Corinthians 10:4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So ang ating sandata ng pakikipagbaka ay hindi laman, kundi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos na gumigiba ng mga kuta ng kaway. Okay? 2 Peter 2:11, whereas angels which are greater in power and might. So, may mga angels po ang Diyos na malalakas, mga powerful, binibigyan ni Lord ng kapangyarihan. So, may iba't iba pong klase ng angels na pwede nating makatuwang sa ating pananalangin. Okay, praise God. So, may iba-iba pong klase ng angels. May 7 division of angels. Yan. Itong ranks ng mga angels. We do not pray to angels. Anything you pray to will be unified. So, ito mga kapatid linawin ko lang. Hindi po tayo magpipray sa angel. Hindi po ang angel ang piprayan natin. Hindi tayo magsasabi na, Angel of God, come with me. Hindi po ganon. Kundi, ang Diyos po ang nagpapadala ng mga anghel. So kung ang Diyos ang nagpapadala ng mga anghel, kanino tayo magre-request? Sa Diyos. Okay, maghihingi tayo sa Diyos ng anghel na magpadala siya. Yan. So God sent forth these angels to do the job you created for them. Yan. So ang Diyos po ang mag-a-appoint sa kanila, magsusugo sa kanila. Hihilingin lamang natin sa Panginoon na magpadala siya ng anghel at magpapadala ang Diyos. Kasalanan po
hindi po nais ng Diyos na sa anghel tayo mag-pray. Kaya di ba nung nagpakita ang anghel sa mga tao ng Diyos sa Bible, kapag sila ay lumuluhod sa mga anghel, nire-rebuke sila ng mga anghel. Sabi ng mga anghel, huwag kayong sumamba sa amin, sapagkat kami ay katulad din ninyong mga lingkod ng Diyos. So, ang Diyos lamang ang sasambay natin. So, Diyos tayo magpipray. Okay, so example on how we are going to pray. Ito pala yung mga different angels, mga kapatid. Mayroong mighty angels. Sabi sa Exodus 33:2, and I will send an angels before thee, and I will drive out the Canaanite, and the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Sabi ng Panginoon, magpapadala siya ng angels. Sa Revelation 10:11, and I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was it were the sun, and his feet as pillars of fire. So yan pong nakita ni John the Beloved. Angel na, mighty angel, mayroon siyang, nadadamitan siya ng ulap, at mayroon siyang rainbow sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay katulad ng liwanag ng araw, at ang kanyang mga paa ay parang apoy. Good morning po sa mga umabot sa ating FB Live. Sister Mitsumi Ikeda, good morning. So, sabi, these are heaven's warrior. So, yung mga mighty angels po, mga kapatid, ay mga mandirigma po yun sa kalangitan. God's fighter, bind prince of my city. I come against evil, destroy it in my city. Let the economy flourish, make it easy to do right in our city, make it easy to get saved. Post an angel on the corners of my city. So yan po, pwede tayo mag-request sa Lord kasi sabi ni God, magpapadala siya ng mga mighty angels. So, pwede sa ating prayer sabihin, Panginoon, humihiniling ko po na ang iyong mga mighty angels, ang inyong mga makakapangyarihang mga anghel, ay iyo pong ipadala mula sa kalangitan upang talian, gapusin ang mga principalities of darkness sa aking lugar, sa aming syudad, sa aming province, sa aming family, talian ang mga kaaway, mga espiritu. So I come against evil, destroy it in my city. So sinusaway ko ang mga kasamaan, sirain mo ito sa pamamagitan ng iyong mga anghel sa aking syudad, sa aking lugar. Let the economy flourish. Panginoon, tulungan mo na magsagana ang ekonomiya. Make it easy to do right in our city. Tulungan mo kami na maging madali ang aming mga pangangaral sa aming lugar. Magpadala ka ng mga anghel. Poste mo sa mga daraanan ng inyong mga anak na mangangaral ng iyong mga salita upang walang anumang magawa ng kaaway na pwedeng makahadlang sa kanila. Sa mga target natin na mga family na gusto nating maabot ng salita ng Diyos, Lord, magpadala ka po ng anghel sa pamilyang ito upang ang mga espiritu na sa kanila ay bumibihag, gumagapos, ay alisin sa pamamagitan ng iyong mga anghel. Padala mo po, nire-request ko po, Panginoon, ang iyong mga mighty angels na iposte mo sa bawat panulukan ng lugar na ito, ng bayan na ito, upang ang mga mananampalataya dito, upang ang mga anak mo ay manatiling ligtas sa kanilang paghayo ng iyong banal na salita. Amen? So, pwede tayo mag-request ng mighty angels. So, are you excited, mga kapatid? Pero, wag tayong maghintay na makikita natin yon dahil mga spirits yun. Hindi natin yan makikita ng literal na mata natin. But, pag na-request na natin ito, magpasalamat na tayo sa Panginoon by faith, sa pananampalataya, mga kapatid. Dahil, wag tayong maghintay na, ay na daw ang angel, nasaan na kaya yung pinadala ni Lord
Kaya nung nirequest ko na angel, hindi pa dumarating, ang tagal naman. Hindi po, hindi natin yung makikita ng literal nating mata. But, papadala yan ng Panginoon. Mararamdaman mo na lang. Mararanasan mo na lang yung safety, protection, kapayapaan, yun. Diba na mararamdaman mo na lang, magmamanifest na lang yan na mapayapa ang paligid, successful ang gathering, successful ang event, successful ang pangaral ng salita ng Diyos. Dahil nandyan kasama mo ang mga angels na pinadala ng Panginoon. Amen? So, another group of angels are the guardian angels. Ayan. So, and there is appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. So, sa Psalms 34:7, the angel of the Lord encamped around about them that fear him and delivered him. So, may mga angels po na sumasama sa atin, nagbabantay sa atin. Di lang natin yan nare-recognize, di lang natin nakikita. Pero sabi ng Bible sa Psalms 34:7, ang mga anghel ay nakapalibot sa mga natatakot sa Diyos, sa mga gumagalang sa Panginoon. So, yung mga guardian, ang tawag naman dyan ay guardian angels. Yun ang pinapadala ng Panginoon sa mga new converts, mga bagong mananampalataya, sa mga anak, sa mga matatanda, sa mga sa mga anak ng mga missionary, para mag-guide sa kanila. So, kaya pwede nating i-request yan. Lord, ipadala mo po ang iyong mga guardian angels sa ang anak mo papasok sa school. Lord, ipadala mo, hayaan mo na ang aking anak ay samahan ng iyong guardian angels upang walang anumang gawa ng kaaway na makapanakit sa kanya. So, Panginoon, iniiwan ko dito sa tahanan ng mga anak, pasamahan mo. Nire-request ko po ang iyong mga guardian angels na patuloy silang samahan. Lord, ito pong bagong akay ko, hiniling ko po ang iyong guardian angels na samahan siya upang siya ay magtagumpay. I-guide siya sa iyong katwiran. Amen? So may natutunan po tayo. Lord, ang matatanda, ang lola, lolo, Panginoon, hinihiling ko po ang iyong guardian angels na samahan si lola, si lolo, upang siya ay manatiling safe sa kanyang pagkilos, sa kanyang pananatili kung saan lugar. Okay? Naintindihan po natin mga kapatid. So thank you so much. So yan po ang guardian angels. Next po ay ang mga ministering angels. Sabi ng Hebrews 1:14, are they not all ministering angels sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Yan. So yung mga tagapagmana ng kaligtasan ng Diyos ay may mga ministering angels na pinapadala ang Panginoon. So, ministers to the needs of the saints. Ang trabaho po nila ay magministeryo sa pangangailangan ng mananampalataya. Mga missionaries, mga missionaries sa kanilang mga layunin, pinansyal na pangangailangan, at mga spiritual na pangangailangan, mga kapatid. So, yun ang mga ministering angels. Kaya pwede tayong mag-pray, mag-request ng ministering angels. Lord, ipadala mo po ang mga ministering angels para samahan ang mga missionaries sa kanilang paghayo na ang kanilang mga pangangailangan ay patuloy na may provide. At ang provision mo sa kanilang pagmiministeryo, Panginoon, samahan mo po sila ng iyong mga ministering angels. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. So, yan po ang number, ilan na tayo? 1, 2, 3 na tayo. Okay? So, punta tayo sa Acts chapter 12, verse 11. And when Peter was come to him, and he said, now I know of surely that the Lord hath sent his angels and that delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews. So si Apostol Pablo po, naramdaman niya na nagpadala ang Panginoon. So, another group of angels po ay yung elect angels. Minister to the needs of the church, souls, finances, and influence.
So mga elect angels naman, pwede nating i-request, Lord, padala mo po ang mga elect angels para magministeryo sa pangangailangan ng iglesia, ingatan ang mga kaluluwa, ang finances ng iglesia, at ang influence nito ay paigtingin sa pamamagitan ng tulong ng iyong mga elect angels, mga anghel, mga kapatid. So, siya yung mga anghel na pinadala ng Panginoon, parang imamagnify nila yung i-empower nila yung mga efforts na ginagawa sa church. So, kaya may mga patotoo po nito mga kapatid na kunti lang yung mga mananampalataya na nagpupuri sa Panginoon, pero habang sila ay nag-worship, naririnig nila ang ganda ng awitan, ang daming nag-aawitan, parang ang daming tao kasi sumasinasamahan ng mga angels. Mayroon din akong nabasang patotoo na yung isang yung nagwo-worship lang naman ay isang tao, pero yung kapitbahay, ang pakinig niya ay madami. Madami ang kumakanta at ang gaganda ng mga awitin dahil sinasamahan ng mga angels. Mayroon din akong nabasang patotoo doon sa aklat ni Rebecca Brown, sa kwento ni Rebecca Brown. Sabi doon, yung isang family na ang mission ng kaaway ay i-destroy, i-massacre. Pero nagpadala ang Diyos ng mga mighty angels, mga warrior angels. Kaya nung dumating ang mga inutusan ng kaaway, ang tingin nila doon sa bahay, nagliliwanag dahil may papalibutan ng mga anghel na may mga lumiliyab na mga swords, mga kapatid. Amen. So yun po ay testimony nung dating Satanist na na-convert sa Christianity. So, yan po, elect angels. Sa Zechariah 1:13, excuse me. Zechariah 1:13, and the Lord answered that angel that talks with me with good words and comfortable words. Ayan. Mayroon ding tinatawag sa Bible, mga kapatid, na archangels. So, ito po yung nagmi-minister naman sa end times, yan, sa prophecy, to remind the people of the coming of the Lord, that our time is short. So, yun ang archangel. Siya yung nagre-remind, nagpapaalala sa mga tao na tungkol sa mga hula, sa mga huling panahon, at nagpapaalala sa atin na malapit nang dumating ang Panginoon. The time is short. So yan po ang mga archangels, mga kapatid. And dalawa na lang. Genesis chapter 3 verse 24. So he drove out the man in a place at the east of the Garden of Eden. Cherubims and flaming sword with turned every way to keep the way of the tree. Ito po, nung pinalis sina Eva at Adan, nung sila po ay nagkasala sa Garden of Eden, naglagay po ang Diyos ng mga cherubims, mga kapatid. Ito po ay mga anghel na mayroong flaming swords na nakapaligid sa Tree of Life para hindi na nila kasi binabantayan na ng Diyos ang Tree of Life nung nagkasala si Adan at Eva. Kasi kung makain nila ang Tree of Life, hindi na sila mamamatay. So, hindi pwede kasi sila po ay nagkasala, mga kapatid. Nung kinain nila yung pinagbabawal na the tree of the knowledge of good and evil. So, sa Psalms 91 verse 1, the Lord reigneth, let the people tremble. He sitteth between the cherubims, let the earth be moved. So, yung protector of God's holiness, yung mga anghel na nakapaligid sa trono ng Diyos. Yan yung nag-iingat sa kabanalan ng
environment, mga kapatid. So, we can request God that the cherubims will protect the altar from any work of the enemy. Na manatili ang altar ng Panginoon, the place of worship, manatili ang holiness, the atmosphere of holiness, the atmosphere of sanctity, sacredness, and purity. Amen. So, yun ang trabaho ng mga cherubims, mga kapatid. So, Lord, we request your cherubims to stay in our place of worship, in the altar, that it may be continue to be preserved in sacred and holiness and purity. Walang anumang gawa ng kaaway na makapasok dito in the mighty name of Jesus Christ. So, yun po, mga kapatid. And the last group of angels are the seraphims. Seraphims. So, angels in charge of salvation, restoring, reviving, and revival. So, Isaiah 6:2, above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Yan, ito po yung mga angels na may 6 wings, sabi sa Bible. So, Revelation 22:16, I, Jesus, have sent mine angels to testify unto you these things in the churches. Yan. So, Isaiah 6:6, then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. So yan, mga nagmi-minister yan sa altar ng Panginoon. Yun yung kumuha ng uling na may baga sa altar at inilagay sa bibig ni Isaiah. Yan. Nakita niya sa kanyang vision to empower him, mga kapatid. Okay, so angels charged in the salvation, restoring, reviving, and revival. So yun. Yeah, we can request the seraphims to, Lord, please send your seraphims to join us as we worship you, to intensify our worship, to help us to, in our worship, to intensify, kumbaga, yung awitan, yung pagpupuri ay mas ma-intensify, parang parang gumagamit ka ng microphone, di ba? Parang gano'n na. Ang boses mo ay mahina, pero pag nag-microphone ka, lalakas ito, parang gano'n. So through the help of the seraphims, yung worship natin sa Panginoon, as we worship Him with all our hearts, sama-sama tayo, hindi naman tayo ganun kaganda mag-umawit, hindi naman tayo ganun ka-expert ang mga manunugtog, but the Spirit of God will help us, and God will send His angels to help us. Mga kapatid. So, kaya, yun, pwede natin yan hingin through prayer. So, hindi pa tayo magpipray sa angels, sa mga kapatid. We will pray to God to send His angels to help us. So, in doing the ministry, in doing the work, so, pwedeng magpadala ang Panginoon ng mga ministering angels, mga mighty angels, guardian angels, yan, yung iba't ibang uri ng mga anghel. So, ano po ba tayo, mga kapatid, na-inspire sa ating natalakay sa umagang ito? Nawa po ay magdulot ito ng intensified na level ng ating pananampalataya sa Panginoon, at alam natin na mayroon palang tulong na iba't iba palang wepo, iba palang strategy ang binigay ng Panginoon for us to be successful in our prayers, in our warfare praying, mga kapatid. Amen. So especially that we are in the last days. So kaya nga, sabi diba ng Bible, huwag kayong matakot sa pumapatay ng tao. Ang katakutan ninyo ay siya ang makakapatay ng kaluluwa at pwede itong ibulid sa impyerno. So yun ang Panginoon. Kaya
Kapag naintindihan mo ito mga kapatid, hindi ka magkakaroon ng mga takot at pangamba sa mga bagay-bagay sa sanlibutan nito. O yung mga takot sa dilim, mga takot sa sa mumu. So, walang takot kapag kasama mo ang Panginoon. You can ask God. You can request God. Lord, samahan mo ako ng iyong anghel. Hindi ko to kayang gawin. Pasamahan mo pa ako. Pero siyempre, wag naman na mabaliwala natin ang Spirit of God, mga kapatid. Dahil focus na tayo, masyado tayo. So, the Spirit of God empowers us. Ang Spirit of God empowers us in our prayers. Then, nagpapadala ang Diyos ng mga pantulong pa sa atin ng mga anghel. Purihin ang Panginoon. Kasi nga, ang kaaway natin are principalities in the air. Mga spirits na hindi natin nakikita. That's why ang Diyos nagpapadala din siya ng mga reinforcement na to counter them. Kasi diba, ang kaaway, kanyang mga kampon, they are spirits. Dahil dati silang mga angels. So, pero hindi naman naubos ang angels ni God. Ang dami pang angels ni Lord na natira sa kalangitan. So, sabi nga ng Panginoong Jesus, di ba, nung siya itinutukso ng kaaway, pwedeng magpadala ang Panginoon ng legion of angels. 70, alin ba ang equivalent nun? 70,000 of angels yata. Para siya ay ipagtanggol. Pero, kung dahil kalooban ng Diyos na siya ay dakpin, siya ay hulihin, siya ay pako sa cross para mabayaran ng mga kasalanan natin. Hindi na siya nirescue ng mga angels. Pero, na-trick naman niya doon ang kaaway. Dahil sa kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo, sa mga latay niya tayo ay may kagalingan, sa kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo, tayo ay may kapatawaran. Kala ng kaaway sa kamatayan ni Jesus Christ, tapos na si Jesus. Pero hindi niya alam na ito'y ng buhay na maguli, mga kapatid. At tinalo niya even death. Kaya sabi ng Bible, O death, where is your sting? Dahil kahit ang kamatayan, tinalo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagkakatawang tao. Amen. So kaya mga kapatid, we are strong, malakas tayo dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo manatili sa kahinaan. Be strong in the Lord and in the power of His might. Dahil sapat ang tulong na binibigay ng Diyos. He is our very present helps in times of trouble. Purihin po ang Panginoon. So dito tayo nagtatapos. Nataas natin ang lesson 3 and 4, driving back spirits and praying with angels. So, dito po tayo nagtatapos mga kapatid at tayo po ay manalangin. Praise God. Praise God. Panginoon, salamat muli sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin, sa aming pag-aaral sa umagang ito. Niling po namin ang iyong mga anghel na samahan po ang iyong mga anak. As we go back to work today, samahan mo po kami, Panginoon. Hawiin mo po sa daraanan ang anumang mga gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus Christ. Basbasan mo po ang mga anak mo, Panginoon, at patuloy na pagtagumpayin sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ is our prayer. Amen and amen. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, ihabol ko lang ang mga pagbati. Pasasalamat po sa ating mga taga-subaybay na sumama sa atin sa araw na ito, mga kapatid. Praise God. Sister Eleanor Yocada, good morning. Thank you so much. Sir Sinainda Dr. Lero, marami pong salamat. Sir Angelita Liguro, Sister Helen Isip, salamat po. At Ma'am Sharon, thank you po. Ma'am Judy Tan, thank you. Ma'am Sharon Palacio, Ma'am Judy Tan. Sister Nes Gutlay, Sister Eleanor Yocada, Sister Angelita Liguro, Mamuye Himaw, Sister Ish, good morning. Sister Charis, ang atin pong
Sunday School Director. Sister Diana Abanyo. Sister Helen Reblora, thank you for watching. Sir Philly. Sister Maricar Quintano, God bless po. Sister Mary Jane Solidad at sa inyong family, God bless po. Sir Erich Mostoles, God bless at sa inyong family. Brother Carlos Cabrera, good morning. Jose Alom, good morning. Adang, Sister Marie, magandang umaga po. Sister Syra Ann Velasco, God bless po. Sister Bichumi Itida, God bless. Sir Riel Gataselo, magandang umaga po. Josh Amor, magandang umaga. Si Uwa ba ito? Magandang umaga sa inyong lahat. Miss Janine Gugulin Himi, God bless dyan sa Barangay Lahong. Sir Sinaida Dr. Lero, Mr. Mary Joy Yocado. Mr. Rosalina Belda, God bless po. Mr. Jenaline Yocado, Brother Andy Orozco, Brother Bernardo Sidugin, Sister Esther Alida, thank you for watching. Brother Archie Medis, God bless po. Sister Beth Angeles, Sister Laura Gumban, and Sister Lita Sultan. Thank you so much, everyone. Abangan yung muli bukas ang kadugtong nito. Pagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos at dito po nagtatapos ang ating FB Live version ng programang Sensus ang Buhay na Pag-asa ngayong araw na ito. God bless. Thank you.